Halimbawa, gusto mong ilarawan ang pakiramdam na nag-aabang ka sa isang hinaharap na mas maganda kaysa sa ngayon. Pwedeng masaya ka, nasasabik, o kaya hindi mo alam kung anong mararamdaman mo. Pero marami sa atin ang nakakaalam sa karanasang yun. Tinatawag natin itong pag-asa. Isa itong kondisyon ng paghihintay at mahalaga ito para maging maayos ang buhay ng tao. Mahalagang konsepto rin ito sa Biblia. Katunayan, maraming salita para sa pag-asa sa sinaunang wika ng Biblia. At lahat ng ito ay masarap pag-aralan. Sa Lumang Tipan, may dalawang pangunahing salita sa Hebrew na isinalin bilang pag-asa. Una ay yakal. Ibig sabihin ay maghintay. Katulad sa kwento ni Noah, bago humupa ang baha, kailangan ni Noah ng yakal sa loob ng ilang linggo. Ang isa pang salita sa Hebrew ay kava. Ibig sabihin ay mag-abang. May koneksyon ito sa salitang Hebrew na kav o tali. Kapag hinila mo ang isang tali, nababanat ito hanggang sa maputol. Yan ang kava. Ito yung pakiramdam na hinihila at nakaabang ka habang hinihintay mo ang isang bagay na mangyari. Nilarawan ng propeta na si Isaiah ang Diyos bilang isang magsasaka na nagtatanim ng ubas at kailangan niya ng kava para sa magandang ubas na aanihin. Binabanggit din ng propeta na si Micah ang mga magsasaka na parehong naghihintay, kava at yakal, ng hamog para madiligan ang lupa. Kaya sa Biblical Hebrew, ang pag-asa ay tungkol sa paghihintay o pag-aabang. Pero para saan ang paghihintay? Sa panahon ng mga propeta ng Israel, habang sinisira ng bayan ang sarili niya, sinabi ni Isaiah, sa panahon na ito, itinatago ng Panginoon ang kanyang mukha sa Israel. Kaya't maghihintay, kava, ako sa kanya. Ang tanging pag-asa ni Isaiah sa mga madilim na araw na yon ay ang pag-asa niya sa Diyos mismo. Makikita din ang ganitong ideya ng pag-asa sa aklat ng mga awit, kung saan ang mga salitang ito ay binanggit na mahigit 40 beses. Sa halos lahat ng pagkakataon na ginamit ito, ang mga tao ay naghihintay sa Diyos. Gaya sa awit 130, nanalangin ang sumulat ng awit mula sa isang malalim na hinagpis. Naghihintay, kava, ako sa Panginoon. Hintayin mo, yakal, Israel. Pagtiwala ka sa Panginoon kasi tapat siya at ililigtas niya ang Israel mula sa kanyang mga kasalanan. Ang pag-asang mababasa sa Biblia ay nakatuon sa isang persona, kaya't naiiba ito sa pagkakaroon ng magandang pananaw. Ang optimism o pagkakaroon ng magandang pananaw ay tungkol sa desisyon na tignan ang bawat sitwasyon sa kung ano ang magandang pwedeng mangyari. Pero ang pag-asa sa Biblia ay hindi nakadepende sa mga pangyayari. Ang totoo, yung mga taong puno ng pag-asa sa Biblia ay madalas hindi sigurado kung magiging maayos pa ang lahat. Pero pinipili pa rin nilang umasa. Gaya ng propetang si Hosea. Nabuhay siya sa madilim na panahon na ang Israel ay inaapi ng mga dayuhang imperyo. Pinili pa rin niyang umasa nung sinabi niyang kayang baguhin ng Diyos ang lugar na ito ng kaguluhan para maging pintuan ng pag-asa. Tulad ng araw na nakalaya ang Israel mula sa lupain ng Egypt. Kinulat ng Diyos ang bayan niya nang iligtas niya sila noong panahon ng Exodus. At kaya niyang gawin ulit yun. Kaya't ang katapatan ng Diyos sa nakalipas na panahon ang nagbibigay ng pag-asa para sa hinaharap. Tumitingin tayo sa hinaharap habang binabalikan ang nakaraan. Nagtitiwala sa walang iba kundi sa likas na katangian ng Diyos. Gaya ito ng sumulat ng awit 39 na nagsabing, at ngayon, O Panginoon, ano pa ang pwede kong asahan? Kava, ikaw ang aking pag-asa. Yakal. Sa Bagong Tipan, ang mga unang tagasunod ni Jesus ay nakilala sa pamumuhay ayon sa pag-asa. Naniniwala sila na ang pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus ang nakakamanghang sagot ng Diyos sa ating pagkaalipin sa kasamaan at kamatayan. Ang libingan na walang laman ay nagbubukas ng isang bagong pinto ng pag-asa at ginamit nila ang salitang Greek na elpis para ilarawan ang paghihintay na ito. Sinabi ni Apostol Pedro na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbukas ng isang buhay na pag-asa na ang mga tao ay pwedeng ipanganak muli,
magkaroon ng bagong buhay at bagong pagkatao. Hindi lang isang beses sinabi ni Apostol Pablo, ang magandang balita tungkol kay Jesus ay naghahayag ng pag-asa, el peace, sa kaluwalhatian. Sa parehong pagkakataon, ang pag-asa, el peace na ito ay batay sa isang persona, ang nabuhay na si Jesus. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. At ang pag-asa na ito ay hindi lang para sa mga tao. Naniniwala ang mga apostol na ang nangyari kay Jesus nung nabuhay siya ulit ay simula pa lang ng plano ng Diyos para sa lahat ng nilikha. Sa mga salita ni Pablo, ito ay isang pag-asa na ang lahat ng nilalang ay maliligtas mula sa pag-aalipin, mula sa pagkawasak tungo sa kalayaan kapag ang mga anak ng Diyos ay pinarangalan na. Kaya ang pag-asa ng Kristiyano ay matatag. Naghihintay sa kaligtasan ng sangkatauhan at ng buong mundo mula sa kasamaan at kamatayan. May ilan na magsasabi na kalokohan lang yan? At baka ganun nga. Pero ang pag-asa ng Biblia ay hindi nakabatay sa kung anong pwede mangyari. Ito'y isang desisyon na maghintay sa Diyos. Sa isang hinaharap na nakakagulat, gaya ng pagkabuhay muli ng isang taong pinako sa krus. Ang Kristiyanong pag-asa ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Jesus para abangan ang mangyayari sa hinaharap. Kaya tayo naghihintay. Iyan ang ibig sabihin ng mga salita sa Biblia tungkol sa pag-asa.